Good evening sa lahat nating mga listeners nga nagasunod sa ating programa dito sa ating radio station 91.5. Ang ating anchorman Sir GB, Sir, at yung ating mga coordinator Sir Edwin Uhagan, National Organizer, Ma'am Lolita Sumundong, at saka si Ma'am Vilma Sibilia, Patrocinia Sibilia, Sir Culito Piramide, at ang ating radyo diyan sa San Franz, kasi mayroon tayong radyo diyan sa San Franz, sa Agusan del Sur at saka Agusan del Norte. So before po ako magpapatuloy sa ating talakayan ngayon, ako po ang inyong presidente dito po sa Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Marami tayong ngayong pag-usapan po kasi unang-una mayroon tayong mga natanggap na mensahe galing dyan sa area sa Surigao o Siargao ba ito, na itong ating grupo ay sinabi nila nga scam po tayo. Wala namang naging problema kung ano ang inyong sasabihin, pero hindi po pwede ninyong pigilan ang aming asosasyon. Kasi ang ating asosasyon ngayon, buong Pilipinas na ito, napakarami ng mga tao ang sumama sa atin. Ngayon, kung sabihin ninyo nga ito scam, lalo na sa isang kapitan, no, nga sinabi niya nga scam po ang ating grupo, dapat suriin mo na ninyong mabuti. Alamin mo na ninyo kung gaano itong ginagalawan sa ating grupo. Baka nagkamali ka. Pati yung mga nag-comments dito sa FB, kasi maraming nag-comments dito nga tayo ay scammer, ay hindi lang ako magsasalita po, kasi ayaw ko nang magsasalita dito sa social media, dahil unang-una nandito tayo sa sa radyo. Pero kung maaari naman, Kap, dahil alam ko may pinag-aralan ka, dapat sinusuri mo itong mabuti bago mo maghukom ka nga kami ay mga scammer. Kasi kung mga scammer lang kami, dapat hindi kami dito magsasalita dito sa radyo po. At hindi lang ito ang radyo nga kinuha natin. Mayroon din tayong radyo dyan sa parte sa Bacolod, at may balak pa tayong kumuha ng radyo dyan sa Takurong para lang natin ipagpatuloy yung ating napakagandang programa. Kaya kayong mga nakikinig, lalo na dyan sa Surigao, nasa inyo po kung kayo ay sumama at hindi naman kami namimilit Pero tandaan po ninyo na wala ng ibang asosasyon ngayon na ang pangarap na iahon ang ating mga kababayan ng mga Pilipino. Bakit? Itong yaman na nasa ating bansang Pilipinas ngayon, unang-una magpasalamat mga Pilipino nga itong yaman na ito ay dito pa ibinigay sa ating bansa. Hindi ito ibinigay sa ibang mga bansa. Nasa atin ito. Ngayon, tingnan ninyo ang sitwasyon natin. Ang ating asosasyon sa ngayon, kasi asosasyon pa lang tayo, hindi pa naman tayo corporation, ibig sabihin nag-associate pa lang tayo sa mga tao na magiging mga membro sa ating grupo bago tayo mag-proceed ng korporasyon. Ang hangarin po natin kung bakit tayo mag-associate, kailangan ang mga Pilipino manindigan nga dapat ito po ay hindi pakialaman sa mga foreign investor, kasi ang ating gobyerno open sa lahat ng mga investor na papasok sa Pilipinas under the law of 60-40. Kukunin sa gobyerno ang 60% at yung 40% ay mapunta doon sa private corporation. Katulad ng Malampaya sa El Nido, Palawan, wala pa si BBM, andyan na yung Malampaya under the law of 60-40. Pero mula ni Ramos hanggang ni Pinoy, $350 billion ang kinita dyan. Ang tanong,
Ramdam ba ninyo? Pero di na natin questionin. Trabaho nila yun eh. Kayo na mag-judge kung nasaan yung pera na yan. Pero ang pagkaalam ko, kung ipasok yan sa dump truck yung pera na yan, baka hindi magkasya yan. Kasi dollar po, $billion ang kinikita ng likas na yaman nga dapat ang mga Pilipino maambunan man lang. Ngayon, dahil open pa ang ating bansa ngayon sa mga foreign investor, kung ang mga foreign investor bibigyan ng karapatan sa ating gobyerno nga magnegosyo sila, tayo palang mga Pilipino, wala bang karapatan? Di ba mayroon? Mayroon po tayong karapatan. Kaso nga lang, hindi natin ito makuha kapag para tayong walis nga nagkanya-kanya. Kaya ang ginawa natin ngayon, bilang mayroon tayong mga kasama nga mga abogado, yun po ang una nating ginawa, ang pag-associate sa mga Pilipino para mabuo po natin ang 70% ng poverty line. Because ang power nasa taong bayan. The voice of the people is the supreme law. Kaya yung ating ginagawa, asosisyon, napakaraming klaseng asosisyon po, katulad ng asosisyon sa mga farmers. Kukuha ng budget yan doon kasi NGO yan sila, kukuha ng budget yan doon sa mga mayor para makakuha sila ng abono. Mga asosisyon sa magdaragat para makautang sila ng makina. Manghingi sila ng budget kasi mula doon sa itaas papunta sa ibaba, ang mga constituents yan, mga NGO, yun ang kukuha sa budget para matulungan ang taong bayan. Ito, tayo ngayon ay asosisyon din po. Pero tayo po ang klase sa asosisyon nga hindi tayo manghingi ng pira diyan sa mga local government natin kasi bago natin ito binuo, mayroon tayong pinanser. Ngayon ang magpipinas nito. Kaso lang, dahil siguro sa mga pangyayari ngayon, sa kaguluhan ng ating bansang Pilipinas, halos wala nang maniniwala dahil ang akala nila yung ating grupo ay nagbibiro. At ngayon, mayroon pang isang kapitan dyan nga sabi niya, scam. Sir, kung nang-scam kami, lakihan ko na. Pag singil ang ID, hindi na 100 po. Gawin ko itong 500 para malaki-laki ang kita namin. Pero sa katotohanan lang, ilang bisis natin ito binablog. Ano bang nangyari sa 100? Ang 50 pesos lang ang babalik sa OPES. Kaya yung mga media, loko-loko yung mga media eh. Bakit? Pag sinasabi nilang 100 piso, kung 1,000,000 ang membro, 1,000,000 din ang pera ay kung walang operasyon. Mabuti kung ginamit natin yan dahon diya sa saging, gisulat natin ng mga ID dyan. Siyempre may print, may ink, ipa-LPC pa natin, break even lang ang ginastos natin po. At huwag niyong sabihin na nang-scam kami. Ikaw nga, bakit ka nagpabayad ng sidula? Bakit kayo nagpabayad ng mga barangay ID ninyo kung nagpabayad kayo? Bakit hindi kayo sabihin niyo, bakit ninyo nilibre yan? Baka wala kayong kakayahan din maglibre kasi walang libre nga mall. Kaya normal nga nagpabayad kayo. Ay kung kayo may karapatan, kami wala. Wala kaming karapatan. Kayo lang ba ang may karapatan? Mayroon kaming karapatan kasi yung ginawa namin ay allowed ka na sa batas. Wala kaming nilabag na batas. Kaya galit ako po pag sinasabihan ninyo nga scam ang grupo. Bakit? Ay makikita po ninyo, ayaw ko na magsalita ng marami. Pero mag-ingat ka kasi mayroon naman tayong hostesya. At ayaw ko rin ng pangunahan kita dahil unang-una, ay karapatan mo yan. Malaya naman yung bibig natin magbigkas kung anong sasabihin nyo. Pero bilang isang kapitan, abay, payo ko sa iyo eh. Susuriin mo munang mabuti yan. Kung yung grupo na yan ay talagang nang-scam. Pwede ka na magagawa ng mga surveillance dyan para inyong subaybayan ang grupo namin kung talagang kami ay, alam mo ha, doon sa party dyan sa Takurong, nagtanggal nga ako ng regional coordinator eh. Bakit?
Pag hindi sumunod sa protocol ng aming association, tatanggalin ko kahit pa sa board of directors dito sa samahan. Pag hindi nasunod diyan sa protocol, may kakayahan tayo. Kasi ayaw ko na madungisan ang ating layunin nga napakaganda. Kaya ituloy po natin ito sa unahan. Itong ating association, binuo po natin ito kasi unang-una wala na pong nakita nga pag-asa ang mga Pilipino dahil unang-una ang sistema kasi natin dito sa ating bansa, papasok ang mga investor, magnegosyo sila, hindi tayo kasama sa hatian. Kaya ang ginawa natin ngayon, i-associate natin ng mga Pilipino, magbuo tayo para unang-una maprotektahan natin ang yaman na hindi ito maibigay kasi pwede naman tayo makipag closed door policy kung makuha natin ang majority sa mga Pilipino. Di ba pabor ninyo yan? Sa mga mahihirap ay yung mga mayaman hindi na natin intindihin sila kasi ang mga tao sa Pilipinas 115 million tayo. Hatiin nyo yan sa tatlo. Ang unang parte dito yun ang pinakamayaman. Yung mga mayaman dyan, banggitin natin, katulad ng sila si Ayala, silang mga Lopez, mga mayaman yan, hindi na nila kailangan tulong. Kasi mayaman sila Tapos, gitawag og middle class, ganang mga malalaking bahay, may mga maraming pera, may mga sasakyan, negosyante sila, ay hindi na po nila kailangan ang tulong po. Yung binanggit ko sa inyo, nga pangatlong parte, yun pong sinasabi ko sa inyo, nga 70%, diyan sa 70%, mayroon pang 18.9 stream poverty line, yung mga natulog sa ilalim ng tulay at yung mga mahirap na nagbungkal ng mga lupa diyan sa kabundukan, mayroong kita, yung gitawag og poverty line, may kita po, ngunit kulang. Yun po ang ating i-associate, isama natin sa ating association kasi para mabuo natin ang 70%. Para mayroon tayong boses. Walang rebelisasyon dito. Baka sabihin nyo na pag nakuha namin ang 70%, mag-rebuildi kami sa gobyerno. Hindi po. Sa kasalukuyan, ang ating samahan ay association pa lang. Ngunit allowed tayo mag-apply ng secondary license for business. Magnegosyo tayo, magiging tayong korporasyon. Pag magiging na tayong korporasyon, kaya na natin, kapag mag-operate na tayo, doon po ang inyong benepisyo. Wala akong binanggit sa inyo, kaya tatanggalin ko yung coordinator nga magbanggit ng ayuda. Kasi wala yan sa atong protocol. False information yan. No, tandaan po ninyo. Kaya itong ating ginagawa, pabor po sa mga mahihirap. Di na natin isama yung mga hindi nasama dyan, lalo sa mga mayaman. Huwag na nating intindihin yan. Kayo mga mahirap, sumama kayo dito. Total, kung mag-membership naman kayo, 100 man lang yan. Pagkatapos, hindi naman ta mag-renew. One time lang niyo kukunin. Ang ID, wala ng renewal. Bakit? Ayaw ko ng negosyo. Kaya pag nagpa-renew ako, magnegosyo pa. Lalong lalaki ang kita. Kaya sinasadya po lang natin nga para mabilang po kayo nga kayo ay membro, ay kailangan po may ID kayo. Katulad ba ng tarbahante ng SM, tarbahante ng Robinson, paano kayo ma-identified na ikaw ay tarbahante? Di ba may ID ka? O kayo, bakit kayo nag-issue ng mga barangay ID? Para ang inyong membro, malalaman ninyo ang inyong mga membro. Ganon din ng ating ginagawa ngayon, lalo na ang ating grupo, Intero Pilipinas ito. Ngayon, napakalaki na ang ating grupo. Kaya, pabor ito sa mga Pilipino, mga mahirap, dahil yung ating programa, ating wakasan ang kahirapan sa Pilipinas, kasi ito lang ang tanging nakikita nating pag-asa na ito ay magwakas. Dahil itong deuterium, hindi ito bagong usapin. Yung mga ibang mga tao dyan, sabi nila hindi totoo ang deuterium. Bakit? Higit pa ba kayo ni Marcos? Kahit si BBM, hinaing niya ito nung panahon nga siya ay senador. Yung panahon ni Ferdinand E. Marcos, yung tatay niya senior, di ba
isa sa target nila nga diyan nila kukunin ang deuterium diyan sa Siargao. Kay Siargao man na, diyan man yan tayo nila ang ano nila diyan, planta nila. Pero dahil hindi pa panahon, dahil ayusin natin ito. Bakit? Unang-una, natuloy ang project yon. Kasi pagkatapos nung umalis si Presidente Marcos noong 1982, February 22, it's a revolution, naghanap si Cesar Escosa ng pinanser, investor doon sa Amerika. Nakita niya si OPEC, Overseas Private Investment Corporation. Nagpunta sa Pilipinas, nakipagsundo. Ang usapan, hindi nga sinunod ang 60-40 kasi ang 40% ay mapunta doon sa Philippine government under Madam Corazon Aquino at ang 40% mapunta doon sa OPEC, 20% doon sa kuan. Alam mo kung bakit isa sa mga dahilan na hindi ito itinuloy dahil banal ito na yaman, walang plano po nga bibigyan ng mga Pilipino kasi klaro, napakalinaw doon sa ilang kasunduan, gobyerno lang, OPEC lang, 20% ibigay lang sa maintenance. Nasaan ang mga Pilipino doon kung nakuha yon? Di ba wala po kayong parte. Ngayon, kung likas na yaman ito, dapat ang makinabang nito ay Pilipino. Kaya nga ang dahilan, ginawa natin ng asosasyon dahil buhuin natin ang 70% kasi yun po ang mga tunay ng mga may-ari. So hindi po herse itong deuterium. Mayroon din kasing deuterium dyan nga naglista sila tapos yun kanilang ay wala ngayon wala silang pinanser. Yun ang katotohanan. Hindi tayo maninira. Transparency po tayo. Ang gusto ko lang maliwanag. Ayaw ko na magsalita tayo ng malabo, lalong hindi nyo naintindihan. Ngayon, itong deuterium nga sinasabi ko sa inyo ay magiging gamot ito ng problema sa ating global warming. Alam nyo, i-research ninyo ito, yung langis sa ibang bansa, 7 years na lang yan. Maraming nagpapatotoo, nagpapatunay na depleted na sila, mauubos na sila. Ano ang layunin kung bakit sila maubos? Dahil isa yun sa dahilan na itong ating sitwasyon ngayon, lalo na dito sa yung ikot ng ating mundo, yung global, wala na sa katinuan ang ating panahon ngayon. Napansin ba niyo napakainit ang panahon ngayon? Super init kasi unang-una sira ang ating ozone layer. Yung ozone layer natin dyan sira na kasi ganito yon. Ayon sa mga paliwanag sa mga dalubhasa, 500 metric gigatons ang usok nga nandyan sa itaas sa atmosphere natin. Kaya yung araw, kasi magbugaw siya nga 20% para dito sa mundo, para mabuhay ang isda. Tayo mabuhay rin kasi kailangan natin ng init, halaman, lahat po. Yan, mag-evaporate yan. Babalik yan sa itaas. Hindi na siya doon makadaritso kasi naharang siya diyan sa atmosphere ng mga usok. Ano yung usok na binanggit natin? Anong klaseng usok yun? Yun po ang ginamit ng gasolina at diesel. So, kailangan wakasan kanang Saudi Arabia. Kailangan ubusin kasi isa yan sa nakasira. Kaya walang tao nga pwedeng gumamot yan. Kahit pa sabihin nga, i-advise sa ating government nga huwag magsunog. Huwag magsunog ng gulong. Huwag magsunog ng bukid. Bawal sunugin. Hindi po yun ang solusyon. Kasi ang solusyon, yung sobrang gamit natin sa coal, sa gas, sa gasolina, yun po ang usok nga nakakasira diyan sa ating atmosphere. Ngayon, walang tao nga pwedeng gumamot yan. Diyos lamang ang tanging makapaggamot kung papaano niya maibalik ang normal na
cycle dito sa ating mundo. Kaya ubusin yung langis sa ibang bansa, pagkaubos, magpalit ang Panginoon ng enerhiya nga dito lamang makukuha sa ating bansang Pilipinas. Tandaan po ninyo, napakaswerte ninyo kasi itong ating bansang Pilipinas, ilang beses natin pinaulit-ulit yan, ipahapyaw natin yan. Itong deuterium, galing ito sa Central America. Nag-travel ito nga 12,000 kilometers hanggang dumating dyan sa Marianas Island. Yun ang pinakamalalim, sakop yung Marianas Island dito sa Pilipinas, deep sea. Pagkatapos, para siyang palangganang nakatihaya dyan, wala siyang wala siyang mga harang. Kaya pag-ikot, umiikot man ng ating mundo, napunta ito dito sa Surigao. Dyan sa Surigao. Kaya dyan nila tinitingnan ni Cesar Escosa nga ang ating yaman dyan makuha. Ngunit hindi siya nakuha, gawa sa napakalakas ang pressure sa ilalim ng dagat. Yun po ang yaman na ibinigay ng Diyos sa atin nga mamanahin ng mga Pilipino. Ngayon, kung ginawa man natin ito, yan sinasabi ko sa inyo, napakaraming mga asosasyon na nagtayo, iba naman ang kanilang pakay. Ang circle sa power nila, nasa loob lamang ng ilang asosasyon sa farmers, manghingi lang sila ng mga kanang pinansyal sa gobyerno para makakuan sila ng mga abono. Itong sa atin po, asosasyon na hindi tamang hingi ng tulong, ang kailangan lang natin unity sa mga Pilipino para manindigan ang taong bayan na itong yaman na ito ay hindi mapariwara. Kaya yun ang ating panawagan. Binubuo natin sa kasalukuyan. 2 years operation na tayo ngayon sa Pilipinas. Milyon na rin ang ating membro ngayon sa buong Pilipinas. Dahil yun po ang ating pinaka-purpose na itong yaman na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, uulitin ko kasi dyan tayo nakapokus ngayon, kung mayroong karapatan ang mga foreign investor nga papasok sa Pilipinas at bibigyan sila ng permit sa gobyerno para mag-operate, itong mga Pilipino nga may-ari. Kaya gisingin ko kayo kasi tulog kayo sa katotohanan, hindi niyo alam. At tingnan mo, marami na mga mina-mina dyan ewan ko lang kung nabigyan kayo, pero hindi natin pakialaman. Trabaho nila yan. Pero dahil itong ating napag-usapan, yaman ito ng Pilipinas. Kaya po, ginigising ko kayo. Pero hindi natin kaya, hindi rin namin kaya kung wala kayo. Kaya dahil ikaw sa may-ari kayo, kaya dapat lang na sumama tayo dito. Para sa ganon, magkaisa tayo. No? Kaya yun po, itong ating mga ginagawa po, wala katotohanan ito. Hindi tayo gumawa ng nilabag natin ang batas para sa ganon kasuhan tayo. Huwag lang niyong sabihin po nga kami scammer. Galit talaga ako dyan. Magagalit din ako dyan. Kasi unang-una, lalo na kung may mga katungkulan kayo at may pinag-aralan, dapat bago nga mag-issue ang pulis ng warrant of arrest magdesisyon pa ang korte para mahukuman siya nga siya ay nagkasala. Pag sabihin mong scam, hindi nga kayo nagdaan sa proseso Idaan niyo sa tamang proseso para sabihin yung na-scam kami. Kaya napakaiksi man ang ating panahon, no, sa ating mga coordinators diyan nga nag-ikot-ikot diyan sa Surigao. Huwag kayo matakot. Kahit hindi man magpayag sila, allowed pa rin tayo nga magbahay-bahay kasi yun po ang sakop ng ating lisensya nga binigay sa Security Exchange Commission kasi NGO po tayo. May sarili tayong pamamalakad. Basta wala lang tayong nilabag dyan sa batas, pwede kayong manglista dyan. Huwag lang kayo makaistorbo dyan sa daanan. Pero kung nasa bahay kayo at nanglista kayo, allowed kayo, walang hahabol sa inyo kasi mayroon tayong mga tama nga mga proseso.
Kaya dyan, yun pa, ulitin ko po, na inabot dito sa ating cover sa radyo. Alam ko, na-cover ito kahit sa Siargao, abot ito. Sa buong Surigao, inabot ito dito sa Radyo Sirbato po. Kaya yun, bilang presidente sa ating asosasyon, ipaglaban ko po itong ating asosasyon po. No? Hindi ko po pabayaan kayo. Huwag lang kayong gumawa ng wala sa protocol sa atong asosasyon. Kasi magagalit din po tayo. Ang dami kami dyan sa mga kasama ko sa mga board of directors. Pwede tayong basta gumawa kayo sa maayos nga pamaraan para sa ganon wala tayo magiging problema. Kaya ako'y humahanga po sa ating mga coordinators nga operate diyan sa area. Huwag kayo matakot po. Sabihin yung kayo scam. Kasi may panahon yan. Mag-ano rin tayo, may gagawin din tayong action dito. Hindi naman po pwedeng pabayaan natin ito Mayroon tayong gagawin. Kaya bilang mga hero kayo sa inyong misyon, alam ko na pagod kayo, may ulan at init, tapos punta kayo sa isang lugar, pagtalikod niyo, sabihin niyo mga scammer yon, di ba? Nakakahiya po. Pero yun ay binabaliwala lahat niyo yan dahil naintindihan po ninyo kung ano ang kahinatnan at ano ang magiging future sa mga Pilipino. Nagmalasakit lang kayo. Kaya mga hero po kayo sa ating trabaho bilang mga coordinators. So ulitin ko, kasi hindi malang tayo dito sa Surigao, Luzon, Visayas at Mindanao ang operasyon, lalo na dyan sa farm area. Halos 30% naman tayo dyan. Dyan sa Region 10, sa Bukidnon, Cagayan, hanggang sa Agusan del Sur, dito naman sa Region 8, may nag-operate dyan. Lahat po, dito sa Region 4, actually, nagtaka nga ako dito sa ating Region 4, ang ating Mayor Rizal dito ay recognized na po ang ating grupo dito. Nagbigay siya ng mga sulat sa kapitan para malaya po tayong umikot sa kanyang lugar kasi naintindihan niya ang ating layunin. Kaya ganito yon. Lalo na sa atong mga mayor. Alam ko nila ni mayor na iniisip din nila yung mga constituents nila. Baka na mapahamak. Di ba po? Ay sinisigurado po namin wala namang kapahamakan ang aming dala. Bagkos, hindi kami magiging sagabal po sa inyong operasyon dyan kasi nandito lang din kami. Ang amin lamang pinapaliwanag sa inyo, lalo na sa inyong mga inyong kabaranggayan, tungkol malamang sa napakagandang programa dito sa ating Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Kaya once again po, dahil napakaiksi yung ating oras batiin ko lahat yung ating mga coordinator, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil sa YouTube po tayo. Sa sunod, pwede pa rin tayo magsasalita dito sa Radyo Sirbato. Abangan ninyo ang ibang mga kaganapan kasi mag-update naman din kami kung ano ang magiging lakad dito. May contact naman tayo lagi, nag-uusap naman tayo by phone para maibigay namin ang tama ng mga impormasyon. Tuloy-tuloy po ang inyong lakad dyan. Lagi naman kami nakasubaybay dyan sa office, lalo na dito, nasa opisina po tayo dito sa Maynila. Lagi po nating inispatan ang inyong lugar, ang inyong operasyon. Actually, hindi malang Surigao ang ating operasyon. Nabanggit ko na sa unahan, napakalaki ang ating operasyon intero Pilipinas. Kaya Sir JB, ang ating radio, salamat sa inyo sir. Maraming salamat po. At huling-huli, makikiramay po ako ni Ma'am Mian Ecleo, lalo na sa kanyang nanay na namatay kasi naging kasama ko yan dati nga pag-akyat ko sa Banahaw, magkasama kami ni Ma'am Glinda Ecleo po. Makikiramay po ang PDDY sa inyong lugar po. So maraming salamat sa inyo po nga nakikinig sa ating Radyo Sirbato. Sana po tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-broadcast dito sa radyo para sa ganon magbigay ako sa inyo ng update. So maraming salamat po.